Sinasabi nila na kung ano ang ginagawa mo sa kapwa ay siya ring babalik sa'yo balang araw. Ngunit may mga pagkakataon na natatalo ang tao ng sarili nilang kahinaan. Kapag nanaig ang tukso, inggit o pansariling damdamin, nakakalimutan natin ang kabutihang pinakita sa atin ng iba. Isang maling desisyon lamang ang minsang sapat na upang tuluyang magbago ang takbo ng buhay natin. At kahit gaano pa kalalim ang pagsisising ating gagawin, may mga bagay na hindi na maibabalik pa sa dati. Ito po ang kwento ng ating sender ngayong araw. Isang kwentong punong-puno ng pagsubok, utang na loob at isang pagkakamaling habang buhay niyang dadalhin. Ito po ang kwento ni Miss Camia. Hello po, Miss Callie. At sa lahat po ng listeners ng channel ninyo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Camia. 28 taong gulang na ako ngayon. Isa ng single mom at kasalukuyang writer ng isang magazine. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Ngunit hanggang ngayon ay may isang bahagi ng aking nakaraan na hindi ko pa rin makakalimutan. Hindi dahil gusto kong balikan yun, kundi dahil doon nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Naniniwala akong ang buhay ay bunga ng ating mga desisyon. Kapag pinili mong tahaki ng isang mahirap at magulong landas, hindi mo aasahang magiging payapa ang bawat paghakbang mo. Lahat ng pinipili natin ay may kaakibat na bunga. Minsan maganda, minsan naman masakit. Lumaki ako, Miss Callie, na may mahigpit na mga magulang. Habang nag-aaral ako, halos lahat ay pinagbabawal sa akin. Bawal gumala, bawal umuwi ng gabi, bawal makipagbarkada, at higit sa lahat, bawal pong magkaroon ng nobyo. Minsan nga, naiinggit ako sa mga klasikong malayang nakakapamasyal kasamang kanilang mga kaibigan. Ako kasi, iisa lamang ang ruta ng buhay ko noon. Paaralan, bahay, simbahan kapag linggo. Noon ay hindi ko maintindihan ang pagiging mahigpit ni na mama at papa. Pakiramdam ko ay sobra na ang kanilang pag-iingat. Ngunit ngayon, naisip kong ginagawa lamang pala nila iyon dahil sa ikabubuti ko. Dahil mahal nila ako. Hindi naman kasi sa pagyayabang, pero madalas nilang sabihan ako na maganda raw akong babae. Marami rin akong manliligaw nung high school pa lamang ako, ngunit lahat ay tinatanggihan ko dahil sa pangako ko sa aking mga magulang. Sinabi ni Papa noon na gusto muna niyang makapagtapos ako bago ko isipin ang pag-ibig. Maayos sanang lahat, Miss Callie. Hanggang sa dumating ang isang trahedyang babago sa buhay naming lahat. Naaksidente si Papa habang nagtatrabaho sa construction. At dahil sa aksidente niya, naputulan siya ng isang paa at hindi na nakabalik pa sa trabaho niya. Noon ko unang naramdaman ang tunay na bigat ng buhay. Ako ay nasa unang taon noon ng kolehiyo. Nakapasa ako sa isang state university at ang kurso ko noon ay journalism. Pangarap kong maging mamahayag balang araw. Ngunit dahil sa nangyari kay Papa, kinailangan kong huminto ng aking pag-aaral, Miss Callie. Pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang lahat ng pinapangarap ko. Kung ano-anong paraan ang naiisip ko para maipagpatuloy lamang ang pag-aaral. Naghanap ako ng maaaring pasukang part-time. Naisip kong maging working student. Kahit mahirap, handa kong gawin ang lahat basta hindi tuluyang maputol ang pag-aaral ko.
Doon dumating ang tulong galing sa kapatid ng nanay ko, si Tita Mildred. Isa po siyang caregiver na ilang taon nang nagtatrabaho sa abroad. Ang asawa niya naman ay ang tiyuhin kong si Paulo ay foreman sa isang malaking construction company. At doon, Miss Kay o Miss Callie, magsisimula ang affair ko. Ate, sayang naman kung hihinto si Kamya, sabi ni Tita Mildred kina Mama at Papa. Dito na lang muna siya sa amin. Kami nang bahala sa tuition at iba pa niyang gastusin. Sumang-ayon din si Tito Paulo. May silid naman siya rito. Habang nasa trabaho ko at wala si Mildred dahil nasa abroad, tutulungan lang niya si Lola Bibian at babantayan si Baby Aya. Makakapag-aral pa rin siya. Matagal nag-isip sina Mama at Papa. Alam kong nahihiya silang tanggapin ang alok. Pero wala na rin silang ibang mapagpipilian pa. Dahil doon, ay lumipat ako sa bahay ng tiyahin kong si Mildred sa syudad. 4 na oras ang layo nito sa aming probinsya. Tinulungan nila akong mailipat sa isang universidad na malapit lamang sa kanilang bahay upang doon ipagpatuloy ang aking kurso. Habang wala ako sa klase, tinutulungan ko si Lola Bibian sa bahay at inaalagaan ko rin ang 1 taong gulang kong pinsan na si Aya. Sa totoo lang po, mabait silang lahat sa akin. Lalong-lalo na ang tiyuhin kong si Paulo. Palabiro siya at madalas talaga akong asarin. Minsan nga ay napapaiyak pa ako dahil sa sobrang kakulitan niya. Pasensya ka na sa tito mo, sabi minsan ni Tita Mildred habang natatawa. Ganyan lang talaga siya. Unti-unti rin naman akong nasanay sa paglipas ng araw. Naging masaya ang samahan namin sa bahay. Kaya lalo akong naging determinado na pagbutihin ang pag-aaral upang kahit papaano balang araw ay masuklian ko ang kabutihan nilang pinapakita sa akin. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na si Tita Mildred sa abroad. Nalungkot talaga ako nung umalis siya. Bagamat hindi siya pala salita, dama ko ang pagmamahal at malasakit niya sa akin noon. Pagkaalis niya, mas naging madalas ang pag-uusap namin ng asawa niya. Nung una ay normal lamang, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong may napapansing kakaiba. Kapag wala si Lola Bibian sa bahay, tuwing bumibisita ito sa iba pa niyang mga anak, nagiging iba ang kilos niya. Nagiging mas matagal ang pagtitig niya. Mas madalas na rin ang pagbibiro niyang hindi ko na maintindihan. May mga pagkakataon ring napapalapit siya ng gusto kapag magkausap kami. Sinusubukan kong isipin na baka ganun lamang talagang ugali niya. Ayoko namang mag-isip ng masama tungkol sa taong tumutulong sa akin. Hanggang isang Sabado, wala si Lola Vivian. Nasa kwarto si Baby Aya at mahimbing nang natutulog. Habang naghahanda ako ng hapunan, lumapit siya. Ang bilis mong magbago, sabi niya habang nakangiti. Dalagang-dalaga ka na. Napangiti na lamang ako bilang paggalang. Ngunit hindi naging komportable ang pakiramdam ko. May kung anong kaba na hindi ko maipaliwanag. Maya-maya ay nagtanong siya. May nandiligaw na ba sa university? Wala po. Mas gusto ko pong unahin munang pag-aaral. Tumango siya, ngunit may kakaiba akong nabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko na lamang yun pinansin. Kinagabihan, maaga akong natulog dahil may klase pa kinabukasan. Bandang 9:00 na ng gabi. Nagising ako nang marinig kong may marahang kumatok sa pintuan ng aking silid. Kamya? Mahinang tawag niya.
Hindi ako agad sumagot. Akala ko ay may kailangan lamang siya. Maya-maya ay narinig kong pinihit niya ang seradura. Buti na lamang at nakasanayan kong ilakang pinto bago matulog. Bigla akong kinabahan. Tahimik akong nanatili sa loob ng silid ko. Pagkaraan lang ng ilang sandali ay umalis din naman siya. Hindi na ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba ang lahat o may ibang dahilan kung bakit niya sinubukang buksan ang silid ko. Simula noon, Miss Callie, ay naging mailap na ako sa kanya. Iniiwasan kong maiwan kaming dalawa lamang sa bahay. Mas madalas na rin akong magtagal sa library pagkatapos ng klase. May kutob na akong may mali. Ngunit hindi ko pa alam na ang gabing yun ang magiging simula ng pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Lumipas pa ang mga araw. Doon na ako unti-unting naging malapit sa kanya, Miss Callie. Hanggang sa isang gabi nga noon. Hindi ko inaasahan na makakagawa ko ng isang kasalanan. Isang kasalanang magpapabago hindi lamang ng buhay ko, kundi buhay naming lahat. Dahil nung gabing yun, walang tao. Doon po, tuluyang may nangyari sa aming dalawa. Yes, Miss Callie. Alam kong kasalanan yun, pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Mabilis lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang panlolokong ginagawa ko kay Tita Mildred. Nagpatuloy akong maging kabit. Pero hindi rin naman nagtagal ay napansin ni Lola Vivian ang pagbabago sa aming dalawa. Nung una ay hindi siya nagsasalita. Tahimik lamang niyang inoobserbahan ang bawat kilos namin. Kapag sabay kaming nauuwi, napapansin niyang tila naiilang ako. Kapag may pagkakataong mag-ausap kami ni Tito Paulo, agad niya akong tinatawag upang may ipagawa. Akala ko noon ay nagkataon lamang ang lahat. Ngunit isang gabi, matapos kong mag-review para sa midterm exams, maraan akong tinawag ni Lola Vivian sa kanyang silid. "Kamya, maupo ka muna." May inahon niyang sabi. Umupo ako sa tabi niya. "May gusto akong itanong sa'yo at sana'y sabihin mo ang totoo, ha?" Bigla akong kinabahan. "May problema po ba, Lola?" Matagal muna siyang tumingin sa akin bago nagsalita. "Napapansin kong may kakaiba sa pakikitungo sa'yo ni Paulo." Hindi ako agad nakasagot. Nakikita ko rin na tila iniiwasan mo siya, pero may pagkakataon ding para kang natatakot pagsalita. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Lola, nagkamali po ako." Hindi ko na itago ang pag-iyak. Hindi ko man maikwento ang lahat. Sapat nang sinabi ko upang maunawaan niya na may nangyayaring hindi tama sa loob ng bahay. Mahigpit niya akong niyakap. "Anak, hindi mo kailangang dalhin mag-isang bigat na yan." Kinabukasan ay kinausap ni Lola si Paulo. Narinig ko ang pagtatalo nila mula sa may kusina. Mariing sinabi ni Lola Vivian na hindi niya hayaang magpatuloy ang anumang hindi nararapat sa loob ng bahay na iyon. Ilang araw lamang lumipas, ay umuwi si Tita Mildred mula sa abroad dahil sa natanggap niyang balita. Tahimik ang buong bahay nang magkaharap-harap silang tatlo. Walang sumisigaw, walang nagtataas ng kamay, ngunit ramdam na ramdam ko ang sakit at pagkadismaya sa mga mata ni Tita. Hindi niya ako agad kinausap. Sa halip ay lumapit muna siya kay Baby Aya at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. "Kamya," nanginginig ang boses niya. "Itinuring kitang parang anak. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito." Hindi ko na napigilan ang pagluha. Paulit-ulit akong humingi ng tawad.
Alam kong hindi na mababawi ang nasirang tiwala. Nang harapin namin si tita, doon lumabas ang tunay na ugali ni Paulo. Sa halip na akuin ang buong pananagutan, sinubukan pa niyang gumawa ng iba't ibang dahilan upang pagtakpan ng sarili niyang pagkakamali. Doon ko tuluyang naunawaan na ang lahat ng mga pangakong binitawan niya sa akin ay hindi pala totoo. Sa isang iglap, gumuho ang mundong pinaniniwalaan kong mabubuo balang araw. At doon nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Ang harapin ang bunga ng aking maling mga desisyon at ang pagsisikap na buuin muli ang sarili kong pagkatao. Kahit na nagdadalang tao na ako noon, Miss Callie. Matapos nga ang nangyari, umuwi ako sa probinsya, dala ang matinding hiya at pagsisisi. Hindi naging madali ang humarap kina mama at papa. Nasaktan ko ang mga taong unang naniwala at nagtiwala sa akin. Tinanggap ko ang lahat ng masasakit na salita dahil alam kong may bahagi akong pananagutan sa mga nangyari. Kalaunan, nalaman kong hindi lang pala ako ang niloloko ni Paulo. May iba pa rin siyang naging karelasyon habang magkalayo sila ni Tita Mildred. Doon ko tuluyang naunawaan na hindi nga talaga ako espesyal na tao na siyang ipinaniwala niya sa akin. Isa lamang akong naging biktima ng kanyang panlilinlang at manipulasyon. Pinili kong putulin ang lahat ng ugnayan namin. Nagpakatatag ako at nagsimulang muli. Bumalik nga ako sa pag-aaral at nagtapos rin ako ng kolehiyo habang nagtatrabaho. Hindi naging madali ang lahat, Miss Callie. Pero unti-unti ko rin namang nabawi ang tiwala ng aking mga magulang. Ngayon nga, may sarili na akong hanap buhay at maayos na ang buhay ko. Hindi man mabubura ang nakaraan, natutunan kong tanggapin ito bilang aral. Hindi ko hinayaan pang sirain ng isang maling desisyon ang natitirang bahagi ng aking buhay. Sa ngayon po, Miss Callie, 28 years old na po ako. At isa na nga akong writer sa isang magazine. Isang trabahong minsan ay inakala kong hindi ko na maaabot pa dahil sa mga maling desisyong nagawa ko noon. Single mom po ako. Pero buong puso kong pinagmamalaki na pinalaki ko ang anak ko ng marangal. Hindi naging madali ang lahat. Dumaan ako sa matinding paghihinagpis, pagsisisi at paghahatol ng ibang tao. Pati na rin ang pagkawala ng tiwala ng aking sarili o sa aking sarili. Ngunit sa tulong ng Diyos at ng walang sawang pagmamahal ng aking mga magulang, unti-unti kong naituwid ang buhay ko. Hindi ko na muling hinanap pa si Paulo. Mas pinili kong ituon ang oras ko sa anak ko at sa pangarap na minsang muntik nang mawala. Hanggang ngayon, Miss Callie, ay daladala ko pa rin po ang aral ng nakaraan. Alam kong hindi na mababago ang mga nangyari, pero maaari kong piliing maging mas mabuting tao araw-araw. Kung may natutunan man ako, ito ay ang katotohanang ang isang maling desisyon ay maaaring makasakit ng napakaraming tao. Ngunit hindi naman ibig sabihin nun ay wala ng pag-asa para magbago. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa mga pagbabagong ginagawa natin pagkatapos ng ating pagkakamali. Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing kwento, Miss Callie. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataong mailabas ang bigat na matagal ko na ring dinadala. Sana po ay magsilbi itong paalala na ang tiwala ay napakahirap buuin at napakadaling sirain. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal. Kamia.